Hello guys, good afternoon. Ito guys yung buhay ko, Tarzan. Kwento ko lang yung buhay ko. Ako'y dating OFW. Naka-abroad kahit paano ng 3 times. Isang busy sa Saudi, sa Salamalaikum, Pikater Sukol, Alatul Muya. Working sa kuan. Ito yung buhay ko ngayon. Ako'y nagtatrabaho sa Saudi at sa maintenance sa engineering department sa hotel, sa Al Mansur Hotel. Kung kayo nakapanood at kayo nasa Riyadh ngayon, Al Mansur Hotel, diyan ako nagtrabaho. Tapos umuwi ako ng bakasyon, summer. Hindi ako nakatuloy sa kuan ako. So hindi ako nag-recontract. Naka-apply ako ng Taiwan. Kapunta rin ako ng Taiwan kahit paano. Medyo may trouble sa buhay. Naging siyempre hindi naman lahat ng OFW nagtrabaho sa ibang bansa nagkuhan ganito maging magandang buhay. Dito ako hanggang sa nasa kami sa engineering department at sa hotel, at pagbalik ko sa Taiwan naging gwardiya sa isang construction hanggang nagfactory worker. Dahil sa di pala ganun kadali ang buhay, kaya tayo mga OFW dyan, ingat talaga kayo sa pera, dahil hindi ang pera hindi basta-basta na akala natin malaki na pag hinahawakan natin. Pala pag binili na natin kung anong gusto nating bilhin, kung anong mga bagay-bagay dyan, hindi na ma-afford. So sana lesson learned sa mga nag-abroad, nag-OFW, at sana'y maging tagumpay kayo, di kayo tulad sa akin na ito yung buhay ko, kasama kong 2 aso, at saka yung mga gamit ko, yung container, ito yung mga gamit ko, ayan yung para hindi mabasa ng ulan. Tapos ayan, ito yung tulugan ko, guys, kung makita nyo, narado ba nyo, duyan yan, duyan yan ayan kumot ko. Tulugan ko yan pagkagabi. Andito lang ako nag-iisa. Mahirap talaga ang buhay ng mga Pilipino, Bisaya. Ako pala nandito sa Samar. Ako'y of course waray-waray. Mother tongue namon waray, pero Cebuano an amon salita. Ito yung kape ko, guys. Ayan kape ko. Ayan yung isda ko. Ito yung baon ko na ito yung paksiw, pinaksiw ko, talad yan. Ito pa, yung inasin, tawag inasin. Binuro man siguro yan sa Tagalog. Ayan. So, ganun yan ang gamit ko. Ganun kahirap ang buhay, guys. Bali, agriculture. Hindi kasi bumalik ako ng pa-abroad, din ako pinalad makabalik kasi may age, nag-asawa ako, nag-anak muna kami hanggang inabot ako sa sa over age na, kaya hindi na ako nakabalik. Kaya ganito yung buhay ko. Sana'y kayong mga OFW dyan, pagpalain kayo. Sana'y mga desisyon nyo maging maganda sa kinabukasan, lalo na sa ating mga anak, mga mahal sa buhay sa ating mga anak. Ito, tingnan mo. Ayan ito yung buhay ng Bisaya. Ako, medyo, ayan, nakapamili ng kunting mga lute, bahay, nagpagawa ng bahay kahit paano. Kabili rin ng mga lupain, konti kahit paano, ayan. Pero dahil talagang hindi pala ganun kadali
ampera. Kala natin pag hinawakan natin malaki na. Yung pala pag binili na natin kung anong dapat bilhin, wala ng pera. Kaya ganito na yung buhay ko. Ayan, yan doon. Minsan nakakita ko naman sa ano nyo, sa ano ko, content ko, yung may nag-aalaga kami ngayon ng baka. Si Mrs. nasa Hong Kong. Yung mga anak ko naman nasa baryo, nagtrabaho, nag-aral pa, mga bata pa. Kaya yan guys, napakahirap ng buhay. Ito nag-iisa ko dito. Ito yung mga ano ng baka, yung bread ng cow. Mga tinapay. Yan, naiwan. Ando, nagdakwatsa sa malayo. Ito yung buhay guys. Talagang subukin natin yung anong the best. Hindi na ako nakabalik ng abroad. Sana kung nakabalik ako, medyo siguro, medyo magaganda-ganda naman ng konti ang buhay kaysa di ngayon ito. Ito guys, nandito ako sa mga kabayan, mga OFW. Nakapanood sana kayo dyan. Riyadh, Hong Kong, Qatar, Kuwait, Malaysia, Korea, anywhere OFWs. Tayong mga OFWs, gogo lang tayo. Darating din yung panahon na yayaman ang Pilipinas. Ito yung guys ang ano, ito siguro kung makita nyo, matanaw nyo, ayun mga laga kong baka. Ano lang, pero talagang medyo sacrifice guys. Kasi halos nag-iisa lang ako dito sa nag-iisa lang ako lagi dito sa bundok. Dati kasi akong security guard. So the ban security guard protect life and properties. So binabayaran tayo minsan under minimum pa ang ginudyutihan ko. Minsan naman above minimum, hindi pareho. Kasi ako rin naman pag nagtatrabaho, halos walang permanenteng trabaho kasi yung katamaran siguro, pride na wala sa lugar. Kaya yan guys, sana kayo dyan, pero keep in going sa OFW dahil tayo naman dito sa Pilipinas talagang halos lahat tayo 70% ang mahirap. So ang medyo may kuan nasa kuan lang, nasa 30%, diba? So sana makaipon kayo dyan, huwag kayong gastos ng gastos. Mga OFW dyan, sana makabili rin kayo kahit paano ng hanap buhay nyo pag uwi nyo. Ito, nagtitest ako dito sa sinusubukan ko kasi ito naman yung parang ko rin, yung hilig ko rin, agriculture. Na to, yung kumbaga last hope na to namin. Kasi Mrs. ang nakasuporta ngayon dahil siya nasa Hong Kong, nagloan siya ng kung anong aning pangangailangan, kaya loan ng kagool ang sitwasyon bilang siya nakabalik, ako hindi na ako nakabalik. Kaya kung sana nakabalik ako siguro. Kaya guys, ito guys yung kalagayan ko guys. Inaano ko lang sa inyo, sinishare ko sa lahat. Kung gaanong buhay na mayroon ang mga tulad kong waray makaon, waray bukas, waray bugas, bahala bukas. Ayan, mamaya kakain ako niyan, dito lang ako kain yan, mga alaga ko. Ganun talaga kahirap ang buhay. Kaya guys, salamat sa watching, na sana'y maging marami rin akong follower. At sana'y kasi guys, yung cellphone ko ginagamit kasi ng anak ko. Mahirap kasi yung makipagsabayan pa ako sa kanila. Yung maliit kong anak, siyempre yung load
o yung pag-charge, andito lang ako sa bundok, kaya bihira lang ako maka-engage, bihira lang ako upload. Pero guys, lahat ng sa metaboard na mga players, mga creator, mga vlogger, hanga ako sa kagalingan nyo at saka sana'y patuloy keep in going our hope. Maybe someday the Meta company have mayroong reward for tulad natin. Okay, thank you for watching. Bye.